Joshua, you can't do this to me. Please, I am begging you, don't leave me. Umiiyak nagmamakaawa ang babaeng nakaluhod sa harapan ni Joshua Simpson. A womanizer and a playboy who hates woman. Ang nilalapitan at tinitilihan ng maraming kababaihan. Maswerte ang babaeng napiling makasama ng isang Joshua Simpson. I'm sorry, Rika. I told you before that I don't want commitment. But you become possessive and assuming that we have a relationship, sabi ni Joshua sa babae. He don't want commitment. Every time na nag-e-expect na ang babae na committed siya sa kanila, ay doon niya ito iniiwan. He think love and commitment is not an important thing para sa kanya. Mas importante sa kanya ang kanyang yaman, at pagiging isang sikat sa larangan ng business world. Iniwan ni Joshua ang babae na iyak ng iyak. Pagkatapos ng isang taon nilang paglabas-labas ay sa kanya ito iiwanan. After that pupunta siya sa bar para maghanap ng bagong prospect. Dude, I know why you are here, may tuyang sabi ni William sa kaibigan. His friend William owned this bar, kaya malaya niyang ginagawa ang gusto niya. Napangisi lang si Joshua saka nagpalinga-linga sa buong paligid ng bar na iyon. Pare, I know you know me. Well, hindi naman kita makikita dito sa bar ko, kapag may babae ka pang kinakalantari. Ang sama naman ng tingin mo sa akin, napakunot ang noo niya sa sinabi ni William. Parang hindi ko kilala ang isang Joshua Simpson. The great womanizer and a heartbreaker, ani ni William. Sino bang hindi nakakakilala sa isang Joshua Simpson? Sa kabila ng masamang reputasyon sa mga babae, ay marami pa ding mga babae na nagkakandara pa dito. Ang pamilya nila ang isa sa nagmamay-ari ng maraming lupain at mga negosyo sa buong bansa. Ang numero 1 sa listahan ng most wealthy family in the whole Asia. Nang may lumapit sa kanilang isang sexing babae, hapit na hapit ang suot nito. Maarte itong naglalakad that her hips is swaying left and right. Hi, I'm sorry if I interrupt both of you, malanding sabi nito. Napatingin naman si William sa babaeng nasa harapan nila. Maganda at sophisticadang babae ito. At kung hindi siya nagkakamali ay galing din ito sa prominenteng pamilya. No, it's okay, can I have your name? Sagot ni Joshua na commandant pa sa babae. Para naman kinilig ito sa ginawang iyon ni Joshua. The handsome Joshua Simpson is talking to her. Claire Santiago, pakilala nito sabay lahad ng kamay nito kay Joshua para makipagkamay. I think you know my name. Do I need to introduce myself? May pagkamayabang na tanong ni John, saka kinuha ang kamay ng babae, at hinalikan ito sa kamay. Napataas ang kilay ng kaibigan nitong si William. What a Hokage, nasabi ni William sa loob-loob niya. You are the daughter of Senator Santiago, right? Tanong ni William nang makilala ito. Tumungo nang nakangiti si Claire kay William. Dude, I got to go. Mukhang magiging busy ka na. Enjoy the night, sarcasm na palm nito sa kaibigan. Saka tumalikod na ito sa dalawa na malagkit na nagtitinginan. Hindi naman pinansin ni Joshua ang kaibigan na naglalakad papalayo sa kanila. Won't you mind if we go somewhere else? Tanong ni Joshua na nakangisi. No, I won't and I like that. Excited na sagot ni Claire. Tumayo na si Joshua at hinipit sa bewang ang babae na kakakilala pa lang niya. Dir-diretso silang lumalabas ng bar ng kaibigan. Masayang kumakain ang buong pamilya ni Jose. Pero ang totoo ay malungkot siyang nalaman ang tungkol sa kanyang malubhang sakit. Ang pamilya niya ang kayamanan niya, kahit salat sila sa hirap ay pinalaki nila ng asawa niyang si Alicia, nang maayos ang mga anak. Hindi niya malaman kung paano ipapaliwanag sa mga anak ang kalagayan niya. Pagkatapos nitong kumain, Juliana at Jane ay pumunta kayo sa sala. May pag-uusapan tayo, utos ni Jose sa mga anak, habang hawak ang isang kamay ng asawa. Mahal na mahal niya ang mga anak at ang kanyang asawa. Kailan lang niya nalaman ang sakit niya nang magpatingin siya sa doktor sa bayan. Gusto sana niyang maging maayos ang buhay ng kanyang pamilya, bago man lang siya mawala, pero parang kinakapos na siya sa oras. Pagkatapos maghugas ng pinggan ni Jane, ang bunsong anak ni Jose at Alicia ay ipinagtimpla niya ng tsaa ang ama. Nakaugalian na nitong uminom ng tsaa pagkatapos kumain. Nakatira ang pamilya ni Jose sa isang maliit na pamayanan sa Quezon.
Napapaligiran sila ng bukid na sinasaka ni Jose. Nakikitirek lang sila sa lupang kinatitirikan ng kanilang kubo. Nakaupo na ang mag-asawa, at si Juliana ang panganay na anak ng mag-asawa ng Acosta, sa isang mahabang upuan na kawayan na gawa mismo ni Jose. Lumalapit naman si Jane na dala ang tiyaan ng ama. Inilapag niya ito sa isang lame sita na kawayan din. Saka umupo sa tabi ng kanyang ate na si Juliana. Mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yan. Kung anong paghihirap ko para maitaguyod ang pamilyang ito. Panimulang sabi ni Jose, may lungkot sa kanyang mga mata, na pinagmamasdan ng mga anak at asawa. Pa, mahal na mahal ka din namin ng mga anak mo, sabi din ni Alicia, at hinawakan sa kamay ang asawa. May namuong luha sa mga mata ni Jose. Masakit sa kanya na iiwanan niya ang kanyang pamilya. Napakabata pa ng mga anak niya, at mga nag-aaral pa. Nangangamba siya sa magiging buhay nila, kapag nawala na siya. Papa, bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ni Juliana. Masaya si Papa na mababait kayo mga anak. Pinalaki namin kayo ng mama niyo ng maayos, at may paggalang at respeto sa lahat. Sobrang ipinagmamalaki ko kayo mga anak ko ani Jose. Papa, parang kinakabahan ako sa mga sinasabi mo, saad ni Alicia na natatakot sa mga sinasabi ng asawa. May nangyari po ba Papa? Naguguluhang tanong ni Juliana sa ama. Malungkot na tumungo ng ulo si Jose. Nagbabadya ang luha sa mga mata ng haligi ng tahanan ng pamilya Acosta. May sakit si Papa. Ang sabi ng doktor masyado na daw huli para ipagamot pa ako. Hindi na kaya ni Jose na tapusin pa ang sasabihin, at ibiniti ng iba pang sasabihin. Ano daw pong sakit niyo Papa? Namamaos ang boses na tanong ni Jane. Cancer sa baga, napayukong sagot ni Jose. Itinago na niya ang pagiging mahina niya sa kanyang mga anak. Kinabig ng yakap ni Alicia ang asawa, saka umiyak ng umiyak sa balikat nito. Natatakot siya bigla sa posibleng pwedeng mangyari. Hindi pwede mawala ang asawa niya sa kanila ng mga anak niya, hindi niya kakayanin. Nag-iyakan na din ang magkapatid, na sina Juliana at Jane, kapwa niyakap nila ang bawat isa. Puno ng pangamba ang mga mata nila. Walang tigil pa din sa pag-iyak si Juliana. Nalaman nila mula sa kanyang papa, na 3 buwan na lang ang itatagal nito kasama nila. Hindi niya lubos maisip na iiwan sila ng kanilang ama. Marami pa siyang gustong gawin para sa papa niya. Gusto niyang bumawi dito at ibigay ang lahat ng gusto nito, na hindi nila naranasan ibigay ang magandang buhay para sa kanyang mga magulang. Lumipas ang 2 buwan, at unti-unti nang nanghihina si Jose. Nangangayayat na ito at hindi na kayang tumayo. Nakahiga na lang ito sa higang kawayan sa kwarto nilang mag-asawa. Juan Miguel, malapit na akong mawala dito sa mundo, nanghihina na sabi ni Jose. Huwag kang magsalita ng ganyan, kaibigan. Mabubuhay ka pa ng maraming taon kasama ang pamilya mo, naging magkaibigan sila pagkatapos ng aksidente ni Juan Miguel sa daan. Tanggap ko na kaibigan. Mawawala na ako, ang ikinatatakot ko lang ay ang pamilya ko. Maaga ko silang mauulila, malungkot itong tumunghay sa kaibigang si Juan Miguel. Bumangon si Jose sa pagkakahiga at umupo. Hinawakan naman ni Juan Miguel ang kamay ng kaibigan. Huwag kang mag-alala sa pamilya mo. Ako na ang bahala sa kanila. May pangako ako sa iyo noon at tutuperin ko iyon, dahil napakalaki ng utang na loob ko sa iyo, ani Juan Miguel. Wala kang utang na loob sa akin. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, kapag may nangangailangan ng tulong ko saad ni Jose. Kailangan mo ang tulong ko ngayon. Kaya handa ako na tulungan kagaya nga ng ginawa mo para sa akin, sagot ni Juan Miguel. Alicia, tawag ni Jose sa asawa. Sumilip at pumasok sa loob ng kwarto ang asawa ni Jose, saka umupo sa tabi ng asawa. Mama, gusto ko sana na sumama kayo kay Juan Miguel. Kapag nawala na ako, malungkot na sabi ni Jose. Papa, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Makakasama ka pa namin ng mga bata. Huwag kang sumuko. Mahal na mahal ka namin, naiiyak na sabi ni Alicia. Mahal na mahal ko din kayo. Si Juan Miguel ang bahala sa inyo ng mga bata, saad ni Jose. Nakakahiya kay Senior. Okay naman kami dito sa kubo. Magtatrabaho ako para sa mga anak natin, saka hinawakan ang mga kamay ng asawa. Alicia, huwag mo na akong tawaging Senior. Alam mo naman na matalik kong kaibigan si Jose. Saka huwag kang mag-alala,
hindi ko kayo pababayaan ng mga anak mo, sabi ni Juan Miguel na nakatingin sa kaibigan. Papa, tawag ni Juliana sa ama na nasa likod si Jane. Pareho silang umiiyak at humihikbi. Naririnig nila ang pinag-uusapan ng mga magulang, kasama ang kaibigan ng ama. Halika kayo mga anak, utos na sabi ni Jose. At ibinuka ang mga braso para salubungin ng yakap ang mga anak. Awang-awa si Juan Miguel sa pamilya ni Jose. Ang matalik niyang kaibigan ay napakabait. Ito ang nagligtas sa kanya ng minsang muntik nang mahulog sa bangin ng kanyang sinasakyan na kotse. Sinuong ni Jose ang panganib, para lang mailigtas siya sa kamatayan. Tumakbo ang magkapatid na nilapitan ang kanilang ama. Saka niyakap ng mahigpit ang kanilang ama. Nakiyakap na din si Alicia sa kanyang mag-ama. Tumulo ang luha ni Jose sa mga mata. Ipinikit niya ang mga mata. Saka bumulong. Mahal na mahal ko kayo, biglang lumaylay ang mga kamay ni Jose. Nararamdaman iyon ni Alicia, kaya kumalas sa pagkakayakap sa kanyang mag-ama. Pinagmasdan ni Alicia ang mukha ng asawa. Hinaplos niya ang mukha nito sa kahinalikan nito sa noo. Humagulgol na siya ng iyak. Wala na ang asawa niya. Iniwan na nito sila ng mga anak niya. Napaluhan na din si Juan Miguel na nakaupo pa din. Mapalad ang pamilya nito na nagkaroon sila ng katulad ni Jose, na iniisip pa din ang kapakanan ng pamilya nito, kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. 4 na araw na naiburol si Jose. Sa loob ng kanilang kubo, si Juan Miguel ang sumagot sa lahat ng gastos, para mabigyan ng maayos na libing ang kaibigan. Kasalukyang inaayos na ng mag-iina ang mga gamit nila. Ngayon kasi sila sa Sanduan para dalhin sa mansyon ni Juan Miguel, doon na sila maninirahan. Nakakahiyaman pero iyon ang gusto ng namayapang asawa niya. Ma, bakit kailangan po nating umalis dito sa ating kubo? Andito po ang lahat ng alaala ni Papa, tanong ni Juliana. Naiiyak na naman siyang naalala ang ama. Iyon ang bilin ng iyon Papa. Huwag kayong mag-alala dahil mabait naman si Senyor, sagot ni Alicia. Pero mama, tatanggi sana si Jane. Nang may kumatok sa labas ng bahay nila. Tumayo si Alicia at tiningnan kung sino ang taong nasa labas. Ipinasusundo na po kayo ni Senyor, anang lalaki sa labas ng bahay nila. Sige po, mauna na po kayo sa sasakyan, at susunod po kami ng mga anak ko, sagot ni Alicia. Tumango lang ang lalaki at tumalikod na para pumunta sa sasakyan. Mga anak, handa na ba kayo? Tanong ni Alicia, na ikinalingon ng 2 anak niya. Opo mama, magalang na sagot ni Juliana. Kung wala na kayong nakalimutan ay hali kayo. Naghihintay na ang driver sa atin sa loob ng sasakyan, dagdag pa ni Alicia. Tumayo ang magkapatid bitbit ang kani-kanilang mga damit, na nasa loob ng itim na plastic. Si Alicia naman ay dala-dala ang kanyang bayong na laman ng konti niyang mga damit. Sinulyapan ni Juliana ang kanilang kubo sa huling sandali. Ang alaala ng kanyang ama. Ang mabait at mapagmahal na papa niya. Mamimiss niya ito ng sobra. May namuong luha sa kanyang mga mata, saka tumalikod sa kubo nila. Pinagmamasdan ni Juliana ang malaking gate ng malaking mansyon, ng kaibigan ng papa niya. Namangha siya sa nakikita na ganda ng lugar. Ngayon lang siya nakakita ng ganito sa buong buhay niya. Napakayaman talaga ng senyor. At napakabait pa kagaya ng papa niya. Mama, dito po ba tayo titira? Tanong ni Jane sa ina. Oo anak. Kaya huwag kayong gagawa ng ikakagalit ng senyor sa atin, sabi ni Alicia sa mga anak. Opo mama, sagot ng 2 anak nito. Lumabas na ng sasakyan ang mag-iina. Saka iginiya ng driver na pumasok sa loob ng malaking bahay. Pumasok na po kayo sa loob. Naghihintay po ang senyor sa sala, sabi ng driver. Tumango ng ulo si Alicia, at nagpasalamat dito sa paghatid sa kanila. Nagpalinga-alinga sina Jane at Juliana. At sobrang napaawang ang mga labi, sa magarbong nakikita sa labas pa lang ng bahay ni Juan Miguel. Pumasok na ang mag-iina sa loob ng mansyon, at nakitang papalapit sa kanila ang senyor. Magandang umaga po, senyor, magalang na bati ni Alicia, at yumukod ng kaunti biglang paggalang. Alicia, di ba sinabi ko na sa iyo na huwag mo na akong tawaging senyor? Sobra mo naman akong pinapatanda niyan, natatawang biro ni Juan Miguel, na ikinangiti ng mag-ina. May katandaan na din ito sa edad na 65. Matikas pa din ang pangangatawan nito, kahit may edad na, matangkad din ito at matangos ang ilong.
Kitang-kita na magandang lalaki ito noong kapanahunan niya. Halina kayo at mag-almusal na tayo. Mamaya ay ihahatid kayo ni Manang Esther sa mga kwarto niyo, dagdag nito. Ngumiti si Alicia at saka tumango ng ulo. Tumalikod na si Juan Miguel, at naglakad papunta ng kusina. Sumunod lang ang mag-ina sa matandang lalaki. Humahanga ang dalawang magkapatid sa mga nakikita sa loob ng mansyon ni Juan Miguel. Sobrang maganda ang mga noble, at mga kagamitan nito sa loob ng mansyon. Nahihiya tuloy sila na tumira sa ganito kagarang tahanan. Nang makarating sila sa kusina, ay bumungad ang napakaraming pagkain. Akalain mong may fiesta sa dami ng nakahanda, at masasarap na pagkain. Maupo na kayo. Huwag kayong mahihiya. Ituring nyo na inyo ang lahat ng ito, sabi ng mabait na senyor. Sumunod naman ang mag-ina at umupo. Maraming salamat Senyor Juan Miguel, saad ni Alicia na nahihiya sa kagandahan ng loob ng matanda, at sa ipinakitang magandang pagtanggap sa kanilang mag-ina. Pagkatapos kumain ay inihatid sila ng mayordoma ni Juan Miguel sa kani-kanilang kwarto. Ang magkapatid ay hindi hinayaang magkahiwalay ng kwarto, kaya sa isang kwarto lang silang dalawa. Si Jane Acosta ay isang 15 anyos na dalagita. Mahaba ang buhok at may kayumanggi na kulay. Maganda ito at matalinong bata. Dahil naging valedictorian ito noong elementary, at ngayon ay nasa high school na. Napakasimple naman ni Juliana sa edad na 17. Nasa kolehiyo na ito, at kumukuha ng kursong education. Si Juliana ang klase ng babae na hindi na kailangang mag-makeup para lang gumanda. Sobrang maganda ito, kahit na katulad ni Jane na kayumanggi din ang kulay ng balat nito. Kaya marami ang mga umaaligid na mga kabinataan sa lugar nila. Laging naiispatan na laging magkasama sina Claire at Joshua. Laman sila ng mga dyaryo at news sa telebisyon. Ilang buwan na din ang relasyon nila, hindi nga lang alam kung matatawag nga ba na relationship as girlfriend and boyfriend sila, dahil kay Joshua na ayaw magpatali sa babae. Joshua, kayo na ba ng anak ni Senator Santiago? Tanong ni Lucas sa anak nang umuwi ito sa mansyon nila. May sariling kondo si Joshua, at doon siya madalas umuwi. You know me Dad? Hindi ang klase ni Claire ang itatali ako sa isang relasyon, may uyam na sagot ni Joshua sa ama. I'm warning you Joshua, Claire is not an ordinary woman. Alam mo na anak siya ng isang kilalang politiko. Baka sa ginagawa mo mapapahamak ka, banta ni Lucas. I know what I'm doing Dad. Don't worry I will not forget that. Saka nagmamadaling umalis ito sa harapan ng kanyang ama, papunta sa kwarto niya. Sinundan ng tingin ni Lucas ang anak. Lumaki si Joshua na walang ina na gumagabay sa kanya dahil sumama sa ibang lalaki ang kanyang mommy. Bagay na nagpabago ng ugali ni Joshua. Kaya hindi ito masisisi ni Lucas na ganoon ang asal ng anak sa mga babae. He hates his mom so much. That's why he hates women too. Para kay Joshua pare-pareho lang ang mga babae, katulad ito ng mommy niya na masamang babae. Nakahiga na si Joshua sa kama niya, nang mag-ring ang kanyang phone, it's Claire. Babe, please come here I need you, Marteng sabi nito sa kabilang linya. I'm sorry, but I can't come now, tangjing sagot ni Joshua. Bakit naman? Hindi mo ba ako namimiss? I missed you. Ilang araw na tayong hindi lumalabas, saad ni Claire. I told you I can't come. I can't come. Galit na sabi ni Joshua. Ayaw niyang minimenduhan siya sa gagawin niya. At ayaw niya ng demanding na babae. Nabigla si Claire sa malakas na sigaw ni Joshua sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganito ang inaasal nito sa kanya. Ibinigay nito ang lahat kay Joshua at mahal na niya ito. Pero parang malamig pa ito sa yelo, kung makipag-usap sa kanya. Pero kapag sa kama ay parang maamong tupa. Okay, I'm sorry, sabi ni Claire sa mababang tinig. I'm leaving tomorrow. Ipinapatawag ako ng lolo ko, kaya hindi ako pwedeng pumunta dyan sayo. Madiing paliwanag ni Joshua na nagbaba na ng tono ng boses. Okay, take care. I hung up now bye, pilit na pinasisigla ni Claire ang boses. Saka pinutol ang tawag nito. Bigla kasi siyang ipinatawag ng lolo niya. May mahalaga daw itong sasabihin sa kanya. It's been a year nang huling magkita sila ng lolo niya, at dumalaw ng Quezon. Kinabukasan, hapon na nang umalis siya ng mansyon nila.
Binabagtas ni Joshua ang daan papunta ng Quezon. Ayaw man niyang pumunta doon ay wala siyang magagawa dahil sa lolo niya. Hindi niya pwedeng baliin ang anumang ipapagawa nito sa kanya. Naglalakad si Juliana pauwi ng bahay. Hindi na siya pumayag na ihatid sundo pa sila ng driver ni Lolo Juan. Ang dami na nang naitulong nito sa kanila. Ito din ang nagpapaaral sa kanilang magkapatid, kaya pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral, para naman may ipagmalaki sa taong kumupkop, at tumulong sa pamilya niya. Papasok pa lang siya sa gate nang dumaan ang isang magarang sasakyan. Tumigil ito sa guardhouse. Naisip niya na baka isa ito sa bisita ng matanda. Binati lang niya ang mga gwardya na andoon, saka pumasok sa loob ng gate. Nagulat siya nang tumigil ang sasakyan sa gilid niya. Saka nakitang ibinaba nito ang salaming ng bintana ng kotse niya. Hala, ang gwapo! Pinakatitigan ni Juliana ang mukha ng lalaki, kahit na hindi nito nakikita ang mga mata, dahil sa shades na suot nito. Anong nangyayari sa akin? Bumibilis ang tibok ng puso ko, at nahihilo ata ako, tanong ni Juliana sa isip niya. Tumigil ang mundo niya, at ang lalaki lang na iyon ang kanyang nakikita sa paligid. Hey! Sigaw na tawag sa kanya ng lalaki. Hindi natitinag si Juliana sa kanyang pagtitig sa mukha nito, kaya hindi ito nagsasalita. Bumaba na si Joshua sa kotse niya, para lapitan ang babae. Hindi kasi siya nito pinapansin, at nakatingin lang ito sa kanya. Hey! Malakas na sigaw ni Joshua sa babae, saka hinawakan sa magkabilang balikat, para sana yugyugan ito. Pero bigla din niyang binawi ang mga kamay, nang makaramdam ng kuryente. Malakas na sigaw ulit nito na nakapagpabalik ng ulirat ni Juliana. Sorry po, nauutol na, sabi ni Juliana. Nakalapit na pala ito sa kanya, nang hindi niya napapansin. Who are you and what are you doing here? Sunod-sunod na tanong ni Joshua na nakakunot ang noo. Dito po ako nakatira, natatakot na sagot ni Juliana, nakikitang galit ito sa kanya. Dito ka nakatira, hindi ko alam na kumukupkup pala ng basura si Lolo. May panunuyang sabi nito. Nagpanteng ang tenga ni Juliana sa sinabi ng lalaking nasa harapan niya. Ang kaninang paghanga, ay napalitan ng galit at inis para dito. Hoy! Hindi kami basura, tao kami. Galit na sigaw ni Juliana na nakakunot din ang noo. Ngumisi lang naman ng nakakaloko si Joshua. Ang liit-liit mo, napakatapang mo. Sabi ni Joshua sabay talikod dito. Ang sarap lang nito inisin. Kaya napangiti na naman si Joshua. Alam niyang umuusok na sa galit ang magandang babae. Siya maganda. No way, tangjing na sabi ni Joshua sa sarili. Hoy! Bumalik ka dito. Magtutuos tayo. Anong akala mo sa akin pandak? Malakas na mga sigaw ni Juliana na nakapamiwang. Inis na inis siya na tinawag na nga siyang basura, tapos tinawag pa siyang pandak. Ang yabang, akala mo naman kung sinong gwapo. Asal ni Juliana sa loob-loob niya. Di ba sabi mo kanina gwapo siya, pang-aaway ng sariling isip. Pues binabawi ko na. Nunukan siya ng pangit. Motherpa sana siya. Galit na sabi nito ulit sa sarili. Pinaharurot na ni Joshua ang kanyang sasakyan, at nagdulot iyon ng maraming alikabok na napunta lahat kay Juliana. Napalingon siya dahil sa nakikitang itsura ng babae. Napatawa siya ng malakas. Saka kinawayan pa nito ang nanggagaliiti sa galit na si Juliana. Ipinaroda ni Joshua ang kanyang sasakyan sa harap ng mansyon. Nang makababa ay sinalubong siya ng yakap ng kanyang lolo. My grandson, I'm very happy to see you. Masayang sabi nito, saka inakbayan ito. Me too po lolo, sabi din ni Joshua. Lumakad na sila papasok ng malaking bahay ng lolo niya, na nakaakbay na ito sa kanya. Kung hindi pa kita ipinatawag dito, ay hindi mo ako dadalawin, may himig na pagtatampo na sabi ni Juan Miguel sa apo, saka umupo sila sa sopa sa sala. Sorry po, busy lang po ako sa kumpanya, ani ni Joshua. Ano bang pinagkakaabalahan mo? I always watch you on television. And there is a rumor na kayo na ni Claire Santiago, ang anak ni Conrado. Kilala ni Juan ang mga Santiago, at hindi nito gusto ang ugali ng pamilya nito. Shismis lang po iyon. At wala pong namamagitan sa amin, sagot ni Joshua. Iho, hanggat maaga pa ay iwasan mo na ang babae na iyon. Ayoko na magkaroon ng alitan ang pamilya natin sa mga Santiago.
At hindi ko gusto ang babae na iyon para sa iyo apo, mahabang litanya ni Juan. Tumango ng ulo si Joshua. Nabaling ang tingin niya sa babaeng pumapasok sa loob ng bahay, at naglalakad na papalapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata na nagmano ito sa lolo niya. "Oh hiha, bakit ganyan ang itsura mo?" Nagtatakang tanong ni Juan kay Juliana. Tumawa naman ng mahina si Joshua. Masamang tingin na bumaling si Juliana kay Joshua, dahil sa pagtawa nito. Alam niyang siya ang pinagtatawanan ng lalaking katabi ni Lolo Juan. "Akasi po may tao pong walang puso na gumawa nito sa akin kanina," may diing pagpaparinig na sagot ni Juliana. Napalingon naman si Joshua dito na nakakunot ang noo. "Oh siya, hiha, pumasok ka na sa kwarto mo at maligo ka. Hihintayin ka na lang namin sa dining," sabi ng matanda dito. Tumango ng ulo si Juliana at saka nagpaalam. Sinusundan naman ng tingin ni Joshua ang papalayong figure ng babae. "Lolo, sino po siya? What she is doing here?" Mga tanong ni Joshua. Tinuro ng tingin nito ang papalayong si Juliana. Si Juliana, napakabait na bata at maganda pa. Magalang na at saka masunurin sa magulang, may pagmamalaking pakilala ni Juan Miguel kay Julian. "Lolo, I'm not asking what is her qualities. What I want to know is why she is here," naiinis na tanong ulit ni Joshua. Ibinibida kasi ito ng lolo niya. Napangiti naman si Juan Miguel sa kanyang apo. "They live here with me. Matanda na ako iho at walang kasama dito sa napakalaking bahay na ito. Kaya nagpresenta akong kupkupan ang pamilya ng namayapa kong kaibigan," sagot ni Juan. "Eh bakit po sa taas ang kwarto niya? Di ba dapat sa maid's quarter siya natutulog?" may pagtatakang tanong ni Joshua. Hindi siya makapaniwala na may pinatira ang lolo niya na mahirap na pamilya. "Matalik na kaibigan ko ang papa niya. At si Jose ang tumulong sa akin noong naaksidente ako. Hindi ka pa ipinapanganak noon. Siguro kung hindi dahil kay Jose, ay wala na din ako dito," mahabang kwento ni Juan Miguel. Pero lolo, may sasabihin pa sana si Joshua nang pinigilan siya nito. "No bots, I want them to stay here. At saka hindi sila katulong dito apo," putol na sabi ni Juan. "Halika na, alam kong pagod ka sa biyahe mo. Kaya kumain na muna tayo, at nang makapagpahinga ka na agad," dagdag na sabi ni Juan sa kanyang apo. At sabay silang tumayo para pumunta sa dining area. Naiinis siyang isipin na nagpapatira ang kanyang lolo ng ibang tao sa mansyon niya. Sasamantalahin lang nila ang kabaitan ng lolo niya. Ang worst pa ay baka pag nakawan pa ang kawawang matanda. May pumapasok sa isipan ni Joshua patungkol kina Juliana.